Pupunta na ako. Ang sakit ng ulo ko. Saan ito? Naalala ko, hindi ba naglalaro ako sa bahay? Lanan. Ano ito? Nasaan ang kamay ko, nasaan ang paa ko? Ang berde nitong kulay. Tuhod. Naging parang isang uod na ahas ako. Ding. Natuklasan ang pagkakabit ng kaluluwa ng host. Matagumpay na nakalampas sa yugto ng mga puno ng dagat. Isang mundo ng malayang pag-survive at ebolusyon. Host Rhine. Lahi, ahas. Anyong, sanggol na ahas subspecies ng jade green snake. Kasalukuyang pagsusuri ng lakas sa laban, -1 bituin. -1 bituin. Grabe. Naglalaro ka ba sa akin? Yung iba, naglalakbay, mga dragon ang nagiging bida. Ako, naging ud lang, okay na sana. Ang lakas ko, negative pa. Walang dapat pagdudahan ng host. Ang mundong ito ay isang mode ng ebolusyon para sa kaligtasan. Kailangang sundin ng host ang mga patakaran ng sistema upang makumpleto ang misyon. Upang makabalik sa orihinal na mundo. Ang unang misyon ay na-trigger na. Unang araw ng survival mission. Layunin ng misyon. Mag-successfully survive hanggang sa ganitong oras bukas. Matagumpay ang misyon. Ma-unlock mo na ang sistema ng pagkain at pag-unlad ng lahat ng bagay. Panimulang antas ng pahintulot. Mabuhay. Lakas ng laban 1 bituin ang kulang. Sinasabi mong ilalagay mo lang ang ulo mo para mabuhay. Hindi ito konektado sa sistemang ito, Ang mga uod ng repolyo ay talagang nasa ilalim ng food chain. Ang isa star combat power ay ang panimulang ecological niche. Gusto mong bumangon? Mabuhay ka muna sa araw na ito bago mag-isip. Lian King, ano ang gusto mong ipakita sa akin? Ito bang berde na ito? Isang bagay na madaling maputol sa hangin. Kaya ba akong maging lahi ng aking gintong python? Gintong python. Kasalukuyang pinuno ng lahi ng ahas. Ama ng host. Kakayahan, pagpatay sa pamamagitan ng mga pattern. Pagsusuri ng lakas sa labanan, 5 bituin puno. Tatay ng bata. Ikaw, huwag kang magbulaan. Ito ang aking sariling inalagaan na pangalawa. Walang peke niyan. Tingnan mo ang itsura niya. Ang cute niya. Ang ganda ng itsura. Saka, medyo matagal lang siyang lumaki. Kapag lumaki, tiyak na magiging isang malakas na malaking ahas din siya. Lian King. Inang host. Kakayahan, lason. Pagtataya sa lakas, 4 na bituin. Maganda ba? Inay. Sobrang kapal naman ng filter mo Tingnan mo ang itsura niya, ang duwag. Kung ako ang ganito ang itsura, matagal na akong naghanap ng bato para magpakamatay. Saan pa ako magkakaroon ng mukha para mabuhay at magpahiya? Dalong, ang iyong nakatatandang kapatid. Mahusay ang talento. Nakapag-aral na ng mga pangunahing teknik sa pagpatay. Kasalukuyang pagtataya ng lakas. Bituin. Sikat na kandidato sa tagapagmana ng pinuno ng tribo. Sang-ayon ang kuya ko dyan. Hindi lahat ay kayang katulad mo, kuya. Likas na lakas at karisma. Iyon ang ipinagmamalaki namin na ahas. Ilan sa mga insekto. Dapat mong kilalanin ang iyong pagiging walang silbi. Huwag kang maging sagabal dito. San, host na pangatlo. Karaniwang kakayahan. Mahusay sa pagyuyukod. Kasalukuyang pagtatasa ng lakas, 0 bituin. Ano ang gagawin? 8. May panganib si ate. Pero ano ang magagawa ko? Abril, host na nakababatang kapatid. Hindi tiyak ang talento. Kasalukuyang pagtatasa ng lakas sa laban. Hindi malinaw. Saklap. Parang impyerno ang simula. Gusto ni Laudeng na linisin ang pintuan. Gusto akong patayin ng kapatid. Mukhang magiging mahirap ang mga susunod na araw ko. Hindi pwede. Para sa pagkain at ebolusyon ng sistema. Kailangan munang magtiis muna. Papa, magpatawad ka na. Ako, medyo natagalan lang talaga ako. Kumpara sa kuya at sa bunso. Medyo nahuhuli lang ako ng kaunti. Sisiguraduhin ko. Simula ngayon, sisikapin kong magtrabaho ng husto. Lalaking lalaki ako. Hindi ko kailanman ipapahiya ang tatay ko. Tumahimik ka. Umalis ka. Huwag mo akong tawaging tatay. Ako ang Golden Python. Hindi ko kayang mawala ang mukha na ito. Ako, ang lahi ng Golden Python. Hindi kailanman mag-aalaga ng mga walang silbi. Shit. Old Deng. Sobrang tindi mo naman. Kahit ang tigre, hindi kumakain ng anak nito. Sobrang madilim ng kamay. Ako, hindi ako makapapayag. Eryang. Aking anak. Isang walang silbi at itinakwil na bata lamang. Walang dahilan para alalahanin pa. Mula ngayon, ang iyong enerhiya, ilalaan mo ng maayos sa pagpapalaki kay Dalong Sanha at Abril. Ng 3 tunay na supling. Kuya, tingnan mo. Sa ilalim ng puno dyan, may parang karne. Parang isang maliit na ahas na anak. Medyo makintab ang kulay. Hindi ko alam kung patay na siya o hindi. Bahala na. Mukhang sariwa pa ang amoy. Tara, tingnan natin. Kung patay na siya, tamang-tama na para kumain. Kung hindi pa siya tuluyang patay. Tulungan natin siya. Masakit. Sakit buong katawan. Punta na ako. Buwitter. Kuya. Parang may konting galit pa siya. Kahit may galit pa, halos wala na siyang hininga. Ngayon, magpapakita tayo ng kabutihan, pare. Maghintay siya sandali. Lene. Ako, buhay pa ako. Kung kakain, magpunta kayo sa ibang lugar mag-line up. Kami ni Kuya, mahilig kaming kumain ng bagong hininga lang. Masariwa kapag kakainin namin. Kaya naming maghintay. Shit, kaka-teleport lang. Pinagsabihan ng tatay. Pinagtawanan ng Kuya.
Ngayon, magiging merienda pa ako ng 2 pangit na ibon. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng mamatay ng ganito. Sobrang nakakainis. Walang sinuman ang makakabawas sa mga ito. Hindi makagalaw. Walang lakas. Kailangan bang dito na lang ako magpaalam? Sistema. Sistema, tulungan mo ako. Malapit nang muling ipanganak ang iyong host. Lumayo ka. Huwag niyong galawin ang kapatid kong lalaki. Isa akong batikang gamer. Nang magising ako, bigla akong napadpad sa laro ng Kanglong Yezu. Naging isang batang ahas ako. Dahil sa likas na kahinaan, para akong wood. Inabandona at pinatay ng sariling ama sa isang hampas. Sa bingit ng kamatayan, naiipit na naman ng 2 buitre. Lumayo ka. Huwag niyong hawakan ang kuya ko. May isa pang dumating. Swerte ko ngayon ah. Bumili ka, may libre. Hahaha. Hindi tayo baka sumira sa pugad ng ahas, ano? Ako. Ang tatay ko ay hari ng mga ahas. Kung hindi kayo alis ngayon, ipatawag ko siya. Swerte kayo. Umalis muna tayo sa ibang lugar. Pagkatapos, babalik tayo para ayusin kayo. Ikaw, kuya. Kamusta ka? Naririnig mo ba ako? Ako si Abril. 4. Na babae. Ako ito. Ikaw, kuya. Masakit ka ba? Paunti-unti. Kaya naman. Hindi ka mamamatay. Yun lang. Ang uhaw ko. Maghintay ka lang. May mga berry dyan. Ikaw, kuya. Kamusta? Mas mabuti na ba? Salamat sa'yo. 8. Ikaw, kuya. Kailangan ko nang umuwi. Hindi dapat malaman ni Itay at kuya ang tungkol dito. Kapatid, kailangan mong magpakatatag. Bukas, susubukan kong makahanap ng paraan para makita ka. Salamat, Xiang. Itong buhay na ito ay parang ikaw ang nagligtas sa akin. Ating kuya yan. At yung 2 mabahong ibon, maghintay kayo sa akin. Basta't makaligtas ako sa gabing ito. Basta ma-activate ang sistema. Siguradong mapapahiya kayo. Dumating na ang umaga. Hindi pa ba tapos ang oras ng misyon? Bakit walang reaksyon ang sistema? Hindi naman siguro nila ako napatay na, ano? Kuya pangalawa, kuya pangatlo. Tingnan nyo, may dala akong pagkain para sa inyo. Hindi sapat ang kumain ng mga berry. Ito ay masustansya. Nahuli ito kahapon. Nagtago ako ng kaunti. Abril, ikaw. Ganyan ang ginagawa mo. Napakadelikado nito. Wala akong sakit. Kuya, kumain ka na. Kailangan mong kumain para gumaling. Hahaha. Yung 2 tanga na buitre ay nagsabi na may nasugatang wood dito. Diyos ko, akala ko niloloko lang tayo. Hindi ko inasahan. Natotoo pala. Ayos, ayos. Malambot at makinis. Nakakagutom tingnan. Hahaha. Kung magiging dessert ko si Sculptor, masasabing namatay kayo ng may kabuluhan sa buhay. Hahaha. Hindi. Huwag mong kainin si kuya ko. Siya. Sila'y nasaktan, hindi pwedeng kainin. Ikaw. Kung kakain ka, kainin mo na lang ako. Palayain mo si kuya ko. April, ang tanga mo. Tumakbo ka na. Huwag mo akong pakialaman. Yo. Mukhang may malalim na ugnayan kayo ng kapatid mo. Sayang, walang makakaalis sa inyo. Gutom na ako, Talir. 2. Saktong pangkain na. Hindi. Na-detect ang matinding kagustuhan ng host na mabuhay at ang kanyang pagnanais na magprotekta. Natapos ang unang araw ng misyon sa pagtakas. Natutugunan ang mga kondisyon. Naka-activate ang sistema ng pagsipsip at ebolusyon ng lahat ng bagay. Isa 0%, 50%, 100%. Matagumpay na na-activate. Sistema ng pagkain ng lahat ng bagay. Nagsimula. Matagumpay na nakain ang ordinaryong maya. Karagdagang punto sa ebolusyon positibo isa 0-0. Na-unlock ang bagong kasanayan magsimula sa agility. Na-detect na malapit nang mamatay ang host. Gastos ng 50 puntos para sa pag-aayos. Kuya, ikaw, ayos ka na. Bodong kapatid, paano ko naman papayagan na ikaw ang magdala ng ahas? Ayos ka, maliit na demonyo.
Diyos ko, kanina pa kita pinapansin. Nangahas ka pang lokohin ako. Tingnan mo, sisirain kita. Kapatid na babae, kaya mo yan. Malapit nang matapos ang tanga na ito. Talaga. Naman, yung hinina ko kanina, na-inject ko lahat ng lason. Tara, takasan na natin siya. Kapag siya'y kumikilos, mas mabilis ang pagdaloy ng dugo. Mas mabilis siyang mamamatay. Hahaha. Ikaw ay nagbibiruan. Sino ang tinatakot mo, ikaw na uod? Tama ba? Wala ka bang nararamdaman? Ngayon ba ay parang nanghihina ka? Tumatakbo ang puso mo. Hahaha. Papatayin kita. Papatayin kita, masamang ibon. Ay naku, kung ako siya. Sumuko ka na ngayon. Humanap ka ng lugar, humiga ka at huwag gumalaw. Bumagal ang pagdugo. Bumabagal ang epekto ng lason. Baka, makabawi ka pa ng buhay. Ay, pwede pa palang ganito. Totoo ba? Swerte niyong dalawa. Ako si Diaoye. May bigla akong kailangan gawin ngayon. Sa susunod na lang. Ang galing mo, Erje. Sobrang lakas ng lason mo. Haha, tanga kong babae. Saan ako nagkaroon ng lason? Niloloko ko lang siya. Ay, niloloko ko lang siya. Yung ginawa ko lang ay karaniwang kagat. Nang mapaniwala ko siya, pinaniwala niya ang sarili niya. Ito ay tinatawag na mental na laro. Kuya, ang galing mo talaga. Pero, kumusta na ang sugat mo? Huwag kang mag-alala. Halos gumaling na ako. Salamat pa rin sa ibinigay mong maya. Kung tapos na. Kuya, balak mo bang umuwi? Sa ngayon, ayoko pang umuwi. Ay, ganun ang trato sa'yo ni tatay. Naiintindihan ko naman na may ganitong iniisip ka, kuya. Pero hindi naman ito pangmatagalan. Gusto kong maging mas malakas sa labas. Malakas hanggang sa hindi na ako matapang pa ni tatay. Malakas hanggang sa kapag nakita sina Dalong at Sanha, nanginginig sila. Pagdating ng panahon, babalik ako ng may karangalan. Engon, naniniwala ako sa'yo. Kaya, huwag mong sabihin sa sinuman na buhay pa ako. Lalo na kay Itay at kuya. Isipin mo na, patay na ako. Naiintindihan mo. Naiintindihan. Ito ang lihim nating dalawa. Malapit ng madilim. Umalis ka na agad. Huwag kang mag-alala si mama. Kuya, mag-ingat ka. Babalikan kita kapag may pagkakataon. Sa kakayahan at pangangatawan ko ngayon, mas mainam na humanap muna ng mahihirap na biktima. Lunurin ang anino ng paniki. Ebolusyon ng punto positibo 180. Naka-unlock na kasanayan sonic perception. Hahaha. Ang galing. Mayroon na tayong kasanayan ito. Para sa mga laban sa gabi at paglusob sa gubat. Talagang parang may superpower na tayo. Ang galing. Talagang napakadali lang nito. Maliit na tokay. Pasensya na po. Binabati kita, host sa paglunok sa tokay. Buwan ng pag-unlad positibo 270. Na-unlock ang skill na basic regeneration. Kahit na hindi pwedeng mabuong muli ang nawalang bahagi. Pero kahit papaano, malaki rin ang napalaking kakayahan ng katawan na ito sa pagtagal. Maganda naman. Kung magpapatuloy ito sa ganitong bilis, madali nang maging hari ng mga ahas. Hahaha. Ang batang uod na may ganang kumain. Saktong pangsalo sa ngipin. Hehe, maliit na butiki. Huwag mong sisihin ang kuya sa pagiging walang awa. Kung may sisihin, sisihin mo na lang ang hitsura mong bagay na bagay para sa akin na gamitin ang skill pack. Ano ba yan? Muli na naman bang matatapos na? Babala. Hello Yoshu. Pagsusuri ng lakas. 3 bituin. Sobrang delikado. Inirekomenda na agad na umiwas ang host. Kiritihe. Medyo mainat ka naman, maliit na uod. Pero hindi ka makakataka sa aking mga palad. Mas mabuti pang maging merienda ko ka na lang. 3 bituin na halimaw. Sister system. Paano natin ito lalabanan? Pagsusuri ng datos. Bilis, lakas, at puwersa ng pagsabog ay labis na nakahigit. Mababa ang sansa sa direktang laban, mas mababa sa 3%. Mungkahi. Gamitin ang kalamangan ng lupain at laki para makaiwas. Ibig mong sabihin ito, tatakbo ka lang. Masasabi ko sa'yo, huwag ka nang mag-alsa. Matapos ka na. Maliit na bulik. Sistema. Mabilis. Asset ang basic agility at sound wave perception sa maximum. Hahaha. May punto. Lene. Sige, sasamahan kita para mag-ehersisyo.
CJ, paano mo ba ito dapat talunin? Kailangan kong tumakas agad. Makulit na insekto. Lumabas ka kung may lakas ka. Labas ka at papakainin kita ng merienda. Akala mo ba bobo ako? Ikaw, maliit na wod. Hindi ako naniniwala na hindi kita mahuhuli. Lanan, may iba pang mga tao. Pupunta ako. Walang hindi nagiging daan ang langit para sa tao. Ito. Napakabuti ng langit sa akin. Nakatukoy ng mga labi ng nabubuhay na nilalang na maaaring lamunin. Pangunahing bakal na panggalang. May katamtamang nilalaman ng enerhiya. Ito ay maaaring lamunin. Lamunin. Kailangan itong lunukin. Lunukin mo ito. Matagumpay na nilamon ang bakal na pangangalaga. Ebolusyon na puntos positibo 380. Naka-unlock na kasanayan bakal na depensa. Malaki ang pagtaas ng pisikal na depensa ng mga kaliskis at balat. May makabuluhang resistensya laban sa karaniwang pang-atake ng mga pangil at pangil. Ngayon, wala na akong takot sa'yo. Yung mga pangil mo. Ngayon, mas mabuti pang panggatong mo ako. Hahaha. Lene, 3 bituin na halimaw ha. Ngayon, gagawin kitang hakbang sa aking landas ng ebolusyon. Taga-urong na pagong. Kaya mong lumabas. Tingnan ko kung hindi ko maputol ang natitirang bahagi mo. Bakit ka ba ganito ka-energized? Nandito na si Lolo. Nanganganib ka pa. Bakit ka pa rin nagsusugal? Ha? Ang iyong katawan. Ano man pa ang gusto mong gawin. Ngayon gagawin kitang 10 beses na mas matindi. Ay. Anong kalokohan to? Ang balat mo. Nabigla ka ba? Tanga. Kanina ka pa ba na-enjoy sa pagkakalupit? Ngayon, sa akin na. Ay. Ito. Hindi ito possible. Ano ka bang uri ng halimaw? Halimaw na kumukuha ng buhay. Ngayon na. Tapos na, kuting. Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng mabilis na wakas. Ikaw, bitawan mo ako. Bilisan mo. Lamonin. Ding. Matagumpay na napatay ang lobo sa gubat bituing halimaw. Matagumpay na nakain. Nakakuha ng 500 puntos para sa ebolusyon. Na-unlock ang kasanayan pakiramdam ng balahibo bata. Malaki ang pinahusay na kakayahang makaramdam ng maliliit na pagyanig sa paligid. Katalinuhan sa pagbabago ng daloy ng hangin at ingay. Dynamic vision bata. Malaki ang pinahusay na kakayahang makita ang mabilis na gumagalaw na bagay. At ang kakayahan sa prediksyon ng landas. Ding. Binabati kita, host. Ang naipong puntos ng ebolusyon ay umabot na sa limitasyon. Nagsisimula na ang ebolusyon ng anyo ng buhay. Ito na ba? Ang lakas ng yugto ng mabagsik na ahas. Napakalinaw sa paligid. Host Eryang. Uri, malaking ahas. Pangkalahatang pagsusuri ng lakas sa laban, 2 bituin. Na-update ang listahan ng mga kasanayan. Ang boses na ito. Talagang swerte nga. Kapatid na Long, napakagaling mo talaga. Yung tumakbo sa damo na kuneho ay sobrang bilis. Pero nahulog pa rin ito sa isang sipa ng dragon tail. Sa kaarawan ng ating ama, ihandog natin ang ganitong ligaya. Siyempre, tiyak na mamamangha ang ating ama sa'yo. Siyempre naman, kailangan nating maghanda ng mas maraming magagandang bagay. Magpakita ng magandang paggalang sa magulang. At ipakita sa mga tao sa angkan. Kung sino talaga ang paborito nilang anak. Sa bagay na ito, siyempre ikaw yan. Yung si Eryang, napakaduwag. Itatapon na lang. Siguradong pinakain na ng mga ibon. Hindi ka pwedeng makipagkumpetensya kay Kuya Dragon. Kung buhay pa siya, nakakahiya sa ating ahas na lahi. Lene, huwag na nating pag-usapan yung berdeng iyon. CJ,
Punta tayo sa gubat sa unahan, tingnan pa natin. Sabi nila minsan daw pwedeng makatagpo ng amoy na usa ng moss. Yung bagay na yun ang tunay na maganda. Hahaha. Kaarawan ng ama. Ipinapakita ang paggalang. Gusto pa rin niyang hanapin ang musk deer. Haha. Aking mahal na kuya. Pangalawang bunso. Matagal na tayong hindi nagkita. Dahil ito ay isang regalo para sa kaarawan. Kaya't bibigyan ko kayo ng isang espesyal na regalo. Hahaha. Nakita mo ba, ikatlo? Yung pinakamabigat na isa. Kunin mo yan. Sa kaarawan ng ating ama. Tiyak na magiging maganda ang ating reputasyon. Matalinong kapatid. Susunod ako sa'yo. Lumang patakaran. Ako sa kaliwa, ikaw sa kanan. Pagsalakay. Kapag sigurado ka, salakayin mo. Huwag mo akong pabayaan. Ang galaw na ito, ang kolaborasyong ito, ay mas magaspang pa kaysa sa mga baguhan na nagkukup sa laro para mag-farm ng monster. Gusto pa nilang mang-ambush. Bigyan ko kayo ng kaunting tulong para mag-enjoy. Sugod. Ihahatid ko kayo sa isang makislap na daan. 3、2、1。 CJ. Ay. Anong klaseng bagay ito? Sobrang sakit nito. Kapatid, anong nangyari sa'yo? Ay, huwag kang tumakbo, usa. Ang buntot ko. Nakatapak na. Malapit nang maputol. Tatlong ha. Ikaw, isang walang silbi na tao na palaging nagkakamali. Maglatag ng daan. Nakatapak pa rin. Kapatid, hindi ito kasalanan ko ah. Ikaw ang nauna. Na sumayaw at pinatakbo ang usa. Ikaw. Ay, masakit. Mabilis. Umalis na tayo sa malas na lugar na ito. Lanan. Nasaan ang kuneho? Nasaan na ang napakatabang kuneho natin? Ay, nakakagulat. Katatapos lang. Kanina lang nandito ito. Baka dinala ng ibang mabangis na hayop. Okay naman ang amoy. Pero mas masarap siguro kung ihaw ito. Hindi maganda ang galing niyong dalawa. Kahit sa panghuli ng usa, nagawa niyong maging ganyan. Ayos ka, malaking ahas. Nagtangkang magnakaw sa ulo ng iyong lolo, dragon. Alam mo ba kung kanino ang lupain na ito? Maniwala ka, isang salita ko lang. Ay kaya kang paalisin. Just, kaya nga. Ang kuya ko ay ang tunay na panganay ng pinuno ng lahi ng mga python. Maging maingat ka na lang. Agad na manghuli ng 2 kuneho at bumalik. Kung hindi, hindi mo ito makakayanan. Ang panganay ng pinuno ng lahi ng mga python. Ay naku, natatakot ako. Lene, kayong dalawa lang ang kahinaan. Hindi pa nga makalaban kahit ang isang tanga. Pero may nerve pang paalisin ako. Kuya. Siya. Sinasabi niyang ang hina mo. Gonggong. Sinasabihan niya tayong dalawa. Ang ibig niyang sabihin, ikaw rin ay isang walang kwentang tao. Ikaw. Kailangan mo pang magnakaw ng kuneho para makakain. Anong karapatan mong pagtawanan kami? Kung magaling ka, manghuli ka ng malaking hayop. Kumakain ako ng kuneho. Ito ay para sa inyong paggalang sa akin. Tungkol sa musk deer. Yung bagay na yon para sa akin, ay walang pagkakaiba sa pagkuha ng kuneho. Hindi ka naniniwala. Tara, magtaya tayo. Ikaw. Ano ba talaga ang balak mo? Kuya, maglaro tayo sa kanya. Kung talaga niyang mahuhuli ang musk deer, pupunta tayo, para ituring na bayad sa ating rabbit. Kung hindi niya mahuli, ayos lang, sabay na nating isama ang matagal ng galit at bagong sama ng loob. Sige, game na tayo. Paano ka maglalagay ng sugal? Sugal mo bang mahuli mo ang musk deer? Madali lang. Dadalahin ko kayo para makita ang isang bagay. Grabe. Ito ang nakuha mo kanina. Sa loob lang ng isang saglit. Nga. Kung hindi, pareho kayong dalawa ay walang silbi. Hindi ba't mawawasak ang lahi ng mga ahas? Ikaw. Ninakaw mo ang aming usa at kuneho. At may dahilan ka pa. Ang pagnanakaw ay nakasalalay sa kakayahan. May problema ka. Kuya. Mukhang matibay itong malaking ahas. Hindi ito basta-basta. At may mga sugat pa tayong dala. Kung makikipaglaban tayo, tiyak na talo tayo. Mas mabuting magsalita na lang tayo ng maganda. Pakalmahin siya para makuha natin ang usa. May usa tayong usa. Hindi ba't may regalo na tayo? Mukha. Ang mukha ay pwede nang hanapin mamaya. Itong, kuya. Handa tayong tumanggap ng pagkatalo. Yung 2 kuneho ay para sa paggalang sa inyo. Tingnan ninyo. Ang galing niyo sa pangangaso. Itong usa ay isang pagkain na lang para sa inyo. Pero mahalaga ito para sa aming dalawa. Pwede bang ibigay ninyo sa amin? Kami, tandaan namin ang iyong kabutihan.
Ibigay ito sa inyo. Hindi naman masama. Tutu. Siyempre. Tawagin mo akong lolo. Itong usa. Ayan na ang mabait mong apo. Hindi pwedeng ganito. Ikaw. Sobra ka na sa pang-aapi sa ahas. Huwag na nating ituloy. Saktong gutom na rin ako. Itong karne ng usa. Tingnan mo. Talagang malambot. Lolo. Lolo. Ay. Mabait na apo. Talagang masunurin. Kunin mo na. Ibinibigay sa inyo ng lolo. Tandaan mo, Jia. Sa bawat pagkakataon na makita mo si lolo, dapat maging kasing mabait ka tulad ngayon. At kasing magalang ha. Ang panganay na anak na si Dalong ay nag-aalay ng isang masarap na usa. Nais na ang pinuno ng angkan ay magkaroon ng mahabang buhay at maghari sa kabubatan. Lanan, maganda. May puso si Dalong. Talaga namang may pambihirang talento ang panganay. Kaya niyang hulihin ang mahirap na usang moss. Sa murang edad, ganito na ang lakas. Hindi nakakagulat na siya ang pag-asa ng aming lahi. Ang pinuno ay may susunod na henerasyon. Talagang malaking swerte para sa aming lahi. Isang simpleng usa lamang. At ganito na kayo magyayabang. Kailan naging ganito kahirap ang aming lahi? Kailan tayo naging ganito kaignorante? Na hindi marunong makakita ng mundo? Sino? Sino ang mga ngahas magsalita ng ganito sa harap ng pagtitipon ng angkan? Anong walang utang na loob na gago? Lumayas ka na. Ikaw yon. Yung walang hiya na ahas. Ay, mahal kong apo. Kalahating araw na hindi nagkita. Namimiss mo na ba si Lolo? Sobrang namimiss kita, Lolo, lalo na ang tawag mong Lolo. Napaka-energetic. Talagang bagay sa akin. Hahaha. Lolo. Tinatawag siya ng panganay na Lolo. Anong nangyayari? Amang hari. Ito ay isang walang modo na tao na bigla na lang lumitaw mula sa kung saan. Noong nakaraang taon, pinahirapan niya ako at si Sanha. At ninakaw ang aming mga hayop. Ngayon, naglakas loob pa siyang sumugod dito sa handaan. Pakiusap, amang hari, tulungan mo ako. Ay, mabait na apo. Hindi ka na sumusunod sa mga patakaran. Kanina, umiiyak ka. Nakiusap ka sa akin na ibigay sa iyo ang usa. Isang tawag, Lolo. Napaka-sweet mo. Bakit? Umuwi na. May tatay na sumusuporta. Hindi na umamin. Sino ba talaga ang nanghuli sa usang ito? Sino ang humiling? Wala ka bang ideya? Ikaw. Ikaw, malaking ahas. Nagsasalita ka ng kalokohan. Siyempre ikaw ang nagdudulot ng gulo. Gumagamit ka ng mga patago para saktan kami. Kung hindi, matagal na kaming. Matagal na anong? Matagal na kaming nadurog ng usa. Tama na nga. Yung mga kakayahan yung dalawa ay parang pusa at baboy. Kung hindi dahil sa lolo ko na may mabuting puso. Nandito pa kayo ngayon para huminga. Umuwi na kayo at kumain ng putik. Sobra na. Kahit sino ka man. Ngayon ay kaarawan ng hari. Ito ay usaping pampamilya. Walang kinalaman sa inyo. Umalis ka na agad. Kung hindi, huwag mong sisihin ang hari kung wala akong awa. Mga usaping pamilya. Paano ako magiging walang kinalaman dito? Kung pagbabasihan ng antas, ang iyong anak na si Long ay tinatawag akong lolo. Kaya ikaw, Ginoong Golden Python. Kahit anong gawin mo, tawagin mo akong tatay. Mas malakas ang tawag mo sa akin. Ay, magandang anak. Tawagin mo nga. Ikaw. Saan ka nang galing na hayop? Ngayon ay kaarawan ko. Ayaw ko sanang makakita ng dugo. Ngunit ikaw ang nagpilit na pumasok at maghanap ng kamatayan. Sige, tutuparin ko ang iyong nais. Ihandog mo ang iyong buhay. Siya. Siya ang pangalawang kapatid. Siya ang kuya ni Eryang. Ano? Abril. Anong sinasabi mo? Yung walang kwentang tao. Yung suwail na anak na yon matagal nang. Impossible. Siyempre, impossible. Abril, nagwawala ka na. Yung mahina na parang uod na gulay na basura. Matagal nang pinabayaan ng hari. Matagal nang hindi alam kung saan namatay. Paano magiging ito? Kaya, ito nga. Noong una, ang ikalawang prinsipe. Kahit na may hangin, kayang umalog ng 3 beses. Sa harap mo ngayon. Pwede bang isang ahas ito? 4 na ate. Sigurado kang nagkamali ka ng pagkakakilala. Ikaw. Sino talaga siya? Sino talaga siya? Sire Rainier. Siya talaga ang aking ikalawang anak. Mga kaibigan, tingnan niyo dito. Nang lumabas si ikalawang anak, may maliit naman sa dito. Hugis ito ay parang ulap. Palagi kong naalala. Ito ang aking anak na si ikalawang anak. Naku po. Talagang ikalawang prinsipe. Yung uod na gulay. Yun. Ang laki ng pagbabago nito. Parang kinain niya ang elixir. Pupunta na ako. Hindi lang siya naging mas malakas. Pati na rin ang aura niya ay ganap na nagbago. Kahit ang pinuno ay tinuligsa niya kanina. Ngayon ay may panunoorang magandang laban. Noong una, ang hari mismo ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon. Haha, Lene. Sige, game na tayo. Sino itong walang muwang na nagtatangkang maghasik ng gulo?
Aba, ikaw pala itong salot. Tama ang sinabi ng ama. Ikaw, Eryang, isang itinaboy na basura. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na bumalik? Nagmamalaki ka pang manggulo sa handaan ng ama. Dapat kang parusahan ng mas mabigat. Pagtatanggal. Ama, may dugo ng lahi ng ahas ako. At ako rin ay tunay na anak niyo at ng ina. Simula nang ako'y magkaisip, wala akong nagawang bagay na nakasira sa kapakanan ng pamilya. Tanungin mo, anong batas ng lahi ang aking nilabag? Ikaw na hari ng mga ahas. Walang dahilan na itaboy ang sariling anak. At higit pa, nais mo pa siyang puksain. Ang mga patakaran. Sa teritoryo ko. Ako ang batas. Sinasabi ko, karapat-dapat kang mamatay. Dapat kang mamatay. Sinasabi kong hindi ka karapat-dapat na manatili sa angkan. Kailangan mong umalis. Ngayon, agad-agad umalis ka. Sa ngalan ng iyong ina. Patawarin ka sa iyong pagkakasala kanina. Nais ko sanang. Dahil kaarawan ng aking ama. Kahit na hindi ako pinapansin bilang anak. Dapat ay may galang pa rin. Kaya bago umuwi, naghanda ako ng munting regalo. Para batiin ang aking ama. Ito na rin ang munting pasalubong ng anak na ito. Regalo sa kaarawan. Ikaw lang. Maliban sa pagnanakaw ng aming mga musk deer. Anong magagawa mong iba? Huwag mong pagtawanan ang mga pangil ng ahas. Haha. Iyon ay isang 9 na kulay na usa. Naku, 10 kulay na usa. Ayon sa alamat, ang pagkain nito ay nagpapahaba ng buhay ng 60 taon. Isang makapangyarihang espiritu, ang 10 kulay na usa. Diyos ko. Hindi ba't ito ay mula sa alamat? Totoo bang umiiral ito? Ikalawang prinsipe. Nakuha pa ang 9 na kulay na usa. Ito. Posible kaya ito? Hahaha. Eryang, hindi ka man lang magpaplano bago mangarap. 9 na kulay na usa. Iyan ay isang sagradong simbolo sa mga kwento. Sa'yo lang. Kahit nasa 9 na kulay na usa. Siguro ay nauntog ka sa labas at nasira ang ulo mo. Tama. Ang laki ng kabalbalan mo. Haha. Para sa ganitong maliit na bagay, hindi ko na kailangang lokohin kayo. Dahil hindi naniniwala ang lahat. Kaya't hinihikayat ko ang lahat. Nabuksan ang kanilang mga mata. Aking Diyos ng ahas. Ito, talagang 9 na kulay na usa. Sa buhay na ito, makikita ko ito. Sulit na sulit. Ikalawang prinsipe. Hindi. Si Prinsipe Yang. Paano niya nagawa iyon? Ilang araw pa lang siyang lumabas. Kiritihe. Kung ikukumpara sa 9 na kulay na usa, yung aroma ng usang si Datu, talagang hindi na ito kayang panoorin. Sobrang. Kuya. Ngayon, ang atensyon ay lahat nakuha na ng pangalawang Yang. Kung ikukumpara ang ating usa dito, parang lupa lang kumpara sa perlas ng gabi. Sino pa ang titingin? Tama na, hindi mo na kailangang magsalita. Itong si Eryang ang salot. Siguradong sinadya niya ito. Sinadyang piliin ang araw na ito. Sinadyang dalhin ang 9 na kulay na usa pabalik para gawing entablado ng kanyang ahas. Ang selebrasyon na ito. Naku, ang alamat ay totoo nga. Talagang may 9 na kulay na usa. Ngayon, palayasin mo ang anak ni Eryang. Hindi ba't susunod din ang 9 na kulay na usa? Tanging mga tanga lang ang gumagawa ng ganyan. Pero sa harap ng lahat ng agaw, ano na lang ang mangyayari sa reputasyon ng hari ng ahas? Ano ang iisipin ng mga ahas ng angkan? Meron na. Mas mabuting ipakita munang gusto niyang manatili para matanggap ng maayos ang regalo. Kapag pumasok na ang 9 na kulay na usa sa akin tiyan, saka ko siya palalayasin. Lene. Ikof. Hahaha. Yun. Ikalawang araw ah. Hehe. Ang ama ng hari ay nagbago ng isip. Matandang Soro. Talagang hindi nakatiis. Kaninang nagalit din ako para sa ama. Kung isipin mong mabuti, kahit ano paman, sa dugo mo pa rin ang nagmula ang dugo ng Golden Python ko. Noong una, sobra akong naging mahigpit sa iyo bilang ama. Tingnan mo, ang iyong ina, at ang iyong nakababatang kapatid, ay labis na nag-aalala sa iyo. Ang iyong pagmamalasakit, ay hindi talaga maaring baliwalain ng iyong ama. Nawawala ng pag-asa ang bata. Bumalik ka na, bunso. Hayaan mo na ang mga nakaraan. Mula ngayon, ikaw pa rin ang ikalawang prinsipe ng aming lahi ng mga ahas. Ang aking anak. Kiritiritire. Ang galing ng acting mo. Sayang kung hindi ka magiging isang pelikula na bituin. Pero, ang layunin ko talaga ay makabalik sa aming pamilya. Tumayo ng matatag. Sundin mo muna ang hagdang ito ng matandang lobo. Tungkol sa usa naman. Yung bata. Mas mabuti pang sumunod na lang. Mula sa araw na ito. Ako, ikalawang Yang. Opisyal na bumalik sa lahi ng ahas. Ikalawang Yang. Aking anak. Nandito ka na sa wakas. Nagkaisa na ang ating pamilya. Ikalawang kuya. Bumalik ka na sa wakas. Sobrang miss na kita nitong Abril. Maligayang pagbabalik ng ikalawang prinsipe sa angkan. Lahat ng ahas ay nagkakaisa sa pagbati. Maligayang pagbabalik ng ikalawang prinsipe sa angkan. Binabati ko ang pinuno ng angkan. Magkaisa ang mag-ama. Ang saya talaga. Talagang doble ang saya.
Amang hari, paano mo pinayagan na bumalik ang bastardo na ito? Ngayon, nawala ang aking katayuan. Nawala ang aking prestiyo. Lahat ay nawala. CJ. Dahil bumalik na rin si Eryang. Agad niyong ipakita sa akin ang usa, mga tao. Ama, sandali lang. Ang siyam na kulay na usa ay isang banal na hayop mula sa langit at lupa. Napakahalaga nito. Ang kanyang hininga ay napaka-espesyal din. Kailangan kong personal na. Maingat na ihatid ito sa harap ng ama. Mas ligtas talaga. Haha. Sige na rin. Bihira kang maging ganito kaingat. Kaya ikaw na ang maghain nito mismo. Amang hari, pakainin po ninyo ang siyam na kulay na banal na usa. Naway magpatuloy ang inyong kalusugan at mahaba ang buhay. Natatakot sa buong mundo. CJ, magandang anak. Dali, ibigay mo na sa ama. Sarap. Yung pakiramdam na ito, mas nakakakaba pa kaysa sa pagkain ng 10 nawin na. Hahaha. Lanan. Bakit ang gaan nito? Ito. Anong nangyari dito? Bata, kambing. Ano ang ginawa mo kanina? Narinig ko na ang siyam na kulay na usa ay napakamahika. Tanging ang tunay na hari ng tadhana ang makakaranas ng buong biyaya nito. Sa tingin ko, ang matalino at makapangyarihang ama dapat ay mas alam kaysa sinuman. Kaya pala, ang batang ito ay nagmamalaki sa harap ng lahat. Pero hindi ko pwedeng direktang iwasiwalat. Kung hindi siya karapat-dapat sa posisyon. Nakakainis talaga. CJ, ayos. Ikalawa, may pakiramdam ka na. Ama, tikman mo rin ang mabangong usa ng bata. Sobrang sariwa ng karne ng usa na ito. Sira-sirang bagay. Sino ang may pakialam? Nakakainis lang tingnan. Dito nagtatapos ang handog na kaarawan. Umalis na kayo. Hahaha. Kuya, sa wakas, makakabalik ka na. Nakahuli ka pa ng siyam na kulay na usa. Bodong bata, nangako si kuya sa'yo. Magiging mas malakas ako, at babalik. Pero kuya, pinahiya mo ang ating ama at nakatatandang kapatid. Sa harap ng napakaraming angkan ng ahas. Ngayong araw. Siguradong hindi sila titigil dito. Natatakot akong maghahanap sila ng paraan para maghiganti sa'yo. Huwag kang mag-alala, Shu. Ako, ang iyong ikalawang kapatid. Hindi na ako yung dati. Hayaan nilang kunin ang mga larva ng gulay. Ito na ba ang yugto ng spirit snake? Pakiramdam ko mas malinaw na ang pakikisalamuha sa paligid. Mas tumibay pa ang lakas ko. Lene, akala ko sino nang humaharang. Ito pala. Grabe. Malaki. Aking kuya. Ang ikalawang prinsipe. Siya. Mukhang lumakas na naman siya. Ako. Medyo nahihirapan akong huminga. Aking kuya. Kapatid. Ang galing naman. Nakakainis. Nakuha na naman niya. Itong nakasasakit na presyon. Halos kasing taas na ng ama. Anong kinain ang walang silbi na ito? Hindi na ito pwedeng magpatuloy. Ngayon, nagbago na ang tingin ng buong angkan sa kanya. Kung magpapatuloy ito, ang iyong katayuan bilang tagapagmana ng ahas. Mukhang. Tumahimik ka. Hindi na pwedeng maghintay. Kailangan nating mag-isip ng paraan. Paalisin ng tuluyan ang bastardo na ito. Pangatlo, mag-isip ka. Mabilis. Anong paraan ang makakapagpatay sa kanya ng isang beses? Na kahit ang ating ama ay hindi makakapagligtas sa kanya. Meron na. Prutas ng dugo ng dragon. Yan ang pinakabanal sa buong angkan. Maliban sa pinuno ng angkan, sino mang humawak niyan, mamamatay. Prutas ng dugo ng dragon. CJ, gamitin natin ang prutas ng dugo ng dragon. Gusto nating nakawin ang dragon blood fruit. At pagkatapos, habang madilim at mahangin, dahan-dahan itong ilalagay sa sulok ng iyong ni Eryang. Takpan ito ng mga damo. Sa umaga bukas, matutuklasan nating nawawala ang sagradong prutas. At mabuti na lang dadalhin ang ating ama at ang buong angkan para hulihin ang magnanakaw. Hahaha. Pagdating ng panahon, mahuhuli sila at makukumpis ka. Nagnakaw ng banal na prutas. Ito ay isang malaking kasalanan sa kanilang lahi. Kahit na gusto ng kanilang ama na patawarin sila, mapapalubog siya sa laway ng buong angkan. Baka, sa galit ng kanilang ama, maaari siyang patayin dito mismo. Ayon sa mga alituntunin ng angkan. Tama. Matalino ang kuya. Punta na tayo dito. Pagsusuri ng balahibo talagang kahanga-hangang kakayahan. Naririnig ang mga bulong mula sa napakalayo. Dugo ng dragon. Sagradong bagay ng lahi ng ahas. Mukhang. Napaka-espesyal. Hahaha. Panganay, bakit ka nag-aksaya ng oras? Bilisan mo. Sige na, kuya. Nakaayos na. Bukas, maghintay na lang sa magandang palabas. Hehe. Hala, ayos na ayos.
Mas malakas ang alon ng enerhiya na ito kaysa sa siyam na kulay na usa. Sistema. Scan. Kumpirmahin ang target, isang siglong dragon blood fruit. Antas ng enerhiya, napakataas. Tinatayang mga punto ng ebolusyon. 800 isa 000 puntos. Malaki ang pagpapalakas sa kasalukuyang presyon. Gusto bang lamunin ng may-ari? Hahaha. Isang handog naman Hanquanxi. Saan ka makakakita ng malamig na pagkain? Lamunin. Yeah. Sapat na lakas. Sapat na lakas. Mas makapangyarihan pa kaysa sa siyam na kulay na usa. Ding ding ding. Matagumpay na nakain ang isang siglong dahon ng drago. Karagdagang punto sa ebolusyon positibo, siyam 50. Unlock ang pangunahing kapangyarihan ng dragon. Malaki ang pagtaas ng lakas. Pakiramdam ko. Ang galing-galing. Dakilang dragon, dakilang dragon. Talagang ako ay. Maraming salamat po. Haha. Ama at ina. Bunso kong babae. Kayo po. Ang dami ninyong tao. Para ba sa akin ang pag-ehersisyo sa umaga? Second yang. Huwag kang magpanggap na hindi mo alam. Ninakaw ang sagradong bagay ng angkan, ang dragon blood fruit kagabi. May mga ebidensya na nagtuturo sa iyong yungib. Ikaw, mayroon ka bang gustong ipaliwanag? Yang. Sa tingin ko, bumalik ka lang para sa kayamanan ng angkan. At nagkukunwari ka pang may dala na siyam na kulay na usa. Niloko ang tiwala ng ama. Tama. Tiyak na ikaw ang nagnakaw ng prutas ng dugo ng dragon. Nakita namin lahat. His. Prutas ng dugo ng dragon. Ito ba ay pula? Magsisilbing liwanag ito. Amoy na napakasarap. Tama. Talagang nakita mo. Agad na ibalik mo. Para sa ama. Marahil ay maaari pang isaalang-alang ang ugnayang dugo. Magiging magaan ang parusa sa iyo. His. Pasensya na, ama. Nakita ko na siya. Ngunit maaaring, hindi ko maipasa. Bakit hindi mo maipasa? Hindi ba? Gusto mo pang itago? Kagabi nagugutom ako. Nakita ko na may prutas sa sulok. Amoy ang sarap. Kaya tinikman ko na. Diyos ko, ikalawang prinsipe. Hindi makapaniwala. Tapos na siya. Nabaliw na siya. Talagang nabaliw ang pangalawang prinsipe. Kumain siya ng kayamanan na parang merienda. Tapos na. Magagalit na ang pinuno. Anong sinabi mo? Kinain mo ito. Yung prutas ay isang beses lang tumutubo sa loob ng 100 taon. Ako nga, kadalasan ay naamoy ko lang ito para magutom. Putang ina mo. Diretsyo mo pa akong pinakain. Amang hari, huwag po kayong magalit. Hindi ko naman ito kasalanan na. Suwail na anak, 100 taong banal na prutas ang pumasok sa tiyan mo. Sasabihin mo pa bang hindi mo kasalanan? Nga, itong prutas ay ipinadala sa akin ng kuya at bunso kahapon ng madaling araw, na may mabuting intensyon. Kung alam ko lang na yon ay banal na prutas, hindi ko sana ito kinain. Nagsasalita ka ng kalokohan. Ikaw, Yang. Ikaw ang nag-aakusa ng walang batayan. Sadyang ikaw ang nagnakaw. Gusto mo pang ipasa sa amin. Amang hari. Siya. Nagmamadali na siya dahil sa takot. Basta-basta lang na kumagat. Ay, ibig sabihin, natulog kami sa aming lungga kagabi. Wala kaming pinuntahan. Sino ang nakakita sa amin na nagdala ng prutas? Ikaw. May ebidensya ka ba? Amang. Ako. Kagabi pa. Talagang nakita ko si kuya at si bunso. Galing sila sa likod na bundok. At may dala silang isang bagay na may pulang liwanag. Akala ko noon, nautos mo sila na gawin ang isang mahalagang bagay. Hindi na naglakas loob magtanong pa. Abril, anong pinagsasasabi mo? Mali ang nakita mo. Tiyak na hindi tayo yon. Bumalik ka, pinuno. Ako, nakita ko rin. Ang prinsipe at ang ikatlong prinsipe. Talagang pumunta sila sa likod ng bundok sa gitna ng gabi. At may isang napakasarap na amoy ng prutas na nagmumula sa ikatlong prinsipe. Diyos ko, akala ko ay prutas na ninakaw ng panganay na prinsipe. Gusto niyang siraan ang ikalawang prinsipe. Kiri-tiri-tiri. Kaya pala sinabi ng ikalawang prinsipe na regalo ang prutas. Ito, malinaw na pinagplanuhan ito. Yung ulo ng panganay. Ay naku, bah. Hindi ganoon. Ganito ang totoo. Ama. Sila. Lahat sila ay magkakasama. Nagkakaisa silang siraan ako. Ngayon ay malinaw na ang katotohanan, di ba? Mukhang, may traidor sa ating angkan. May ahas na may masamang balak. Nagnakaw ng banal na prutas para ipasa sa aking kapatid na bagong umuwi. Hindi ito makatarungan. Kung hindi dahil sa nakaw ng banal na prutas ng nakatatandang kapatid at pangatlong kapatid. Paano siya magkakamali sa pagkain? Kayo ang nagnakaw ng banal na prutas. Kayo ang may kasalanan. Si ikalawang Ginoo ang tunay na biktima na walang dahilan. Tama ka dyan. Ang mga sinabi ng ikawalang Ginoo ay talagang makatwiran. Sapat na. Tumahimik kayong lahat. Talagang dalawang hangal. Walang silbi. Kahit anong gawain, nag-iwan pa ng maraming bakas.
Ngayon, lahat ng mata ng pamilya ay nakatingin. Mahirap para sa akin na makahanap ng pagkakataon. Dalong, Sanha, malaki ang inyong mga sospetsa sa bagay na ito. Kapag nalinaw na ang investigasyon, doon tayo magpataw ng parusa. Ama, pero Sir, banal na dugo ng dragon. Totoo na kinain mo talaga ito. Sa puntong ito, di mo maitatanggi, di ba? Tama si Ama. Kahit ano paman, ang prutas ay para sa'yo. Kailangan mong managot. Kailangan mong ipaliwanag ito sa buong angkan. Kaya, ito ay, hindi pwedeng para sa sarili lamang. Tama ka, Eryang. Dahil kumain ka ng dragon blood fruit, gamitin mo ang laman mo, na naglalaman ng esensya ng dragon blood fruit, bilang kabayaran sa ating tribo. Asawa, ikaw, ano ang sinasabi mo? Paano mangyayari ito? Iyan ay ating anak. Tatay, huwag. Hindi mo pwedeng gawin yan kay kuya. Naku, gamit ang karne bilang kabayaran. Hindi ba't parang pinatay ang ikalawang prinsipe? Grabe, pinuno ito. Masyadong matindi ito, di ba? Nga. Kahit na mahalaga ang dragon blood fruit. Pero ito ay... Ay naku, bakit? Ano ang masama dito? Kinain mo ang pinakamatamis sa kanilang tribo. Kailangan mong magbayad ng kaukulang halaga. Ito ay ang alituntunin. Ikalawang araw, gamitin mo ang iyong laman upang magbayad. Ama, sandali lang. Kung sasabihin ko, maaari kong ibalik sa lahi ng ahas. Isang bagong. Buong prutas ng dugo ng dragon. Bagong prutas ng dugo ng dragon. Paano mangyayari iyon? Alam ba ng ikalawang prinsipe ang sinasabi niya? Alam ba niya kung gaano kahirap makuha ang prutas ng dugo ng dragon? Ay naku, talagang kabataan at kayabangan. Hindi alam kung paano isulat ang salitang kamatayan. Eryang, aking anak. Huwag kang magpakabobo. Huwag magmalaki. Ang puno ng dugo ng dragon ay nasa pinakalalim ng pinagbabawal na lugar. May 3 asong lobo na nagbabantay sa buwan. Sobrang matindi at malupit. Yung prutas noon ay pinaghirapan ng dating pinuno ng tribo. Kakabalik mo lang. Huwag kang magpapadala sa panganib. Makinig ka sa nanay mo. Magmadali ka. Maghanap ka ng pagkakataon na makaalis dito. Huwag ka nang bumalik, okay? Inay, huwag kang mag-alala. Ang anak mo. Matibay ang buhay ng anak mo. Itong batang ito, nais pang maghanap ng dragon blood fruit. Yung lugar na yon, pupunta ka roon, siguradong mamamatay ka. Mamatay siya sa ilalim ng mga ngipin ng lobo. O kaya'y makakataka siya. At hindi na muling magtatangkang bumalik. Sa anumang paraan, maaalis ang banta na ito. Siguradong walang talo. Hahaha. CJ, dahil naglakas loob kang magsalita ng ganyan, bibigay ako sa iyo ng pagkakataon. Ama, huwag kang maniniwala sa kanya. Siguradong gusto niyang tumakas. Tama, Ama. Maraming mga lihim na hakbang ang batang iyon ni Eryang. 3 araw. Bibigyan kita ng 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, kung makakabalik ka na may dalang buo at bagong pitas na prutas ng dragon blood, sa lupain ng ating lahi, mawawala na ang usaping ito. Kung hindi, ikaw ang salot ng buong angkan. Lahat ng ahas ay maghihiganti kapag nakita ka. Sa dulo ng mundo, hanggang kamatayan. Ikaw, hahaya ka bang tumanggap ng hamon? Kung ganoon, sang-ayon na tayo. Dugo ng dragon. Sa wakas ay natagpuan ko na. Kumpirmahin ang target. 5 bituin na rurok na halimaw hiyaw ng buwan na lobo 3. Pagsusuri ng lakas ng laban, malayo ang higit sa kasalukuyang antas ng host. Sobrang delikado. Inirekomenda ang agarang pag-atras. 3 elite na halimaw ang nagbabantay sa isang bihirang material na spawn point. Hindi pwedeng basta-basta. Kailangan mag-isip. Hala, kahit na ang 3 lobo ay nagbabantay sa puno. Mukhang hindi sila. Masyadong nagkakasundo. Hahaha, mayroon na. Kapag may interes, may hidwaan. Nandito sila araw-araw. Hindi ba't gusto nila ang dugo ng dragon? Lene, ito ang isang pagkakataon. Anong bagay ito? Ang bango. Napakalakas ng enerhiya ng dugo. Akin ito. Huwag niyong galawin. Bakit? Ako ang nakakita muna. Sa tingin ko, sino man ang makakita may karapatan. CJ, nadapa na sila. Yung batang iyon ay magdadala pa ng apoy sa inyo. Ayos lang sa'yo. Nais mo talagang angkinin lahat. Tingnan mo kung paano kita parurusahan. Taksil. Naglalakas loob kang humawak sa akin. Pupunitin ko kayo. Bakit?
Lahat ng magagandang bagay ay sayo. Napanatili ng isang siglo. Ako rin gusto ko. Yun ang ngayon. 现在 Panahon ko ng 收 anihin. 割了。 Sino ka? Saan nang galing ang matandang uod? Paano ka makakalapit sa sagradong lugar? Dumaan lang ako. Para mamitas ng prutas. Mamitas ng dragon's blood fruit. Nangangarap ka. Nandito kami ng mahigit 100 taon. At nakikita naming hinog na ang prutas. Hindi ka makakapagpahinto sa amin. Bata ka. Umalis ka na. Umalis ka na. Iiwanan kita ng buo. Iiwanan kita ng buo. Isang hakbang pa. Pupunitin kita sa piraso. Pupunitin mo ako sa piraso. Dahil sa ugali niyo mayon. Lene, ubus na ang lakas ninyo. Parang sugat ang kabayo. Huwag na kayong magbanta dyan. Ngayon, kaya pa ba niyong labanan ako ng ilang beses? Ikaw ang nagsimula nitong laban. Huwag mo na akong sisihin. Wolf armor. Ay, pinatay kita. Tapos na. Sistema. Sumipsip. Ng karanasan mula sa 3 elite na halimaw. Matagal ko nang inaasam ito. Matalinong pagpili. Pagmatagalang pag-alaga sa puno ng dugo ng dragon. Pinapangalagaan ng kanyang bango at lumalabas na espiritu. Ang enerhiyang nakapaloob sa laman ng 3 asong lobo ay higit pa sa karaniwang 5 bituin na halimaw. Nagsimula ng lumamon. Ding! Lumamon ng tuktok na 3 bituin ulang lobox 3. Nakatanggap ng napakaraming puntos ng ebolusyon. Na-detect ang paglabas ng energy threshold ng host. Nagsisimula ng umakyat ang anyo. Mula sa Spirit Serpent stage ay umuunlad sa Python King stage. Hiss! Ang pakiramdam na ito ay sobrang saya. Host, huwag kalimutan ang mahalagang bagay. Dugo ng dragon na prutas ah. Prutas. Hey, dumating ka sa tamang oras. Kukunin ko lahat. Amang hari, malapit nang lumubog ang araw. Siguradong hindi na babalik ang batang si Eryang. Baka ngayon, naging merienda na siya ng 3 lobo. Hahaha, Lene, siyang may kasalanan sa kanyang kapalaran. Walang dapat sisihin kundi ang sarili. Kapag dumating na ang oras, ipinahayag na ang buong angkan. Ang mga anak na si Er at Yang ay nanlilinlang at tumakas. Naging mga salarin sa kanilang angkan. Kapag nakita sila, patay nang walang pag-atubili. Inay, si Kuya Er, babalik siya. Tama ba? Kaya niya. Ikalawang kuya mo. Nangako siyang babalik siya sa atin. Siguradong babalik siya. Haay. Sayang naman. Sa totoo lang, medyo magaling ang ikalawang prinsipe. Ano ang silbi ng galing? Pumunta ka sa Dragon Blood Fruit. May pag-asa pang mabuhay. Malapit na ang oras. Mukhang hindi na siya makakabalik. Ngayon, makakapagpahinga na ang pinuno. Mga ahas ng angkan. Dumating na ang 3 araw. Minsan, 2 araw. Grabe. Anong nangyari? Ayos. Nakakatakot na presyon. Mas malakas pa kaysa sa pinuno ng angkan. Iulat. Ulat, o hari. Si ikalawang prinsipe. Si ikalawang prinsipe siya. Siya ay bumalik. Amang hari. Nandito ka pa rin ah. Ikaw. Talaga bang naglakas loob kang bumalik? Sabi ng ama. Ako, si Eryang, ay laging tumutupad sa aking salita. Siyempre, babalik ako. Lene, ang napagkasunduan ay dalhin ang Dragon Blood Fruit. Kung walang dala, alam mo ang magiging resulta. Ayos. Ganoon. Huwag mong isipin na dahil nagbago ka, kaya mong takutin ang ahas. Nasaan ang Dragon's Blood Fruit? Ibigay mo na. Hindi ko maibigay. Ikaw ang salot ng iyong lahi. Ayon sa batas ng lahi, dapat kang hatulan sa lugar na ito. Bitayin. Bitayin. Hi. Sino ang nagsabing umuwi ako nang walang dala? Diyos ko, prutas ng dugo ng dragon. Totoo nga, prutas ng dugo ng dragon. Engan, swerte mo na lang. Dahil naibalik na ang sagradong prutas. Ibigay mo na ito. Tungkol sa nangyari dati, maari itong isaalang-alang. Dahil ako ang nagdala nito. Ano ang dapat gawin? Ay ako na ang magdedesisyon. Itong prutas na ito, pinili ko. Hatiin natin. Sino man ang makakita, may bahagi siya. Sabay-sabay nating pasalamatan ang swerte. Ang aking prutas. Salamat, prinsipe ng 3 hari. Malaki ang loob mo, prinsipe ng 2.
Aba. Sa buhay ko, nakatikim din ako ng sagradong prutas. Salamat sa ikalawang prinsipe. Mabuhay ang ikalawang prinsipe. Ikaw, nagtataka ako kung paano mo nagawa na ipamahagi ang sagradong prutas ng walang pahintulot ng aking hari. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Ito ay tahasang paglapastangan sa mga alituntunin ng pamilya. Pagpaparangal sa banal. Amang hari, hindi tama yan. Kung ito ay banal na bunga, dapat itong maging biyaya para sa buong angkan. Yun ang tunay na banal na bunga. Itinatago para sa isang ahas lang. Hindi na ito magiging pribadong bunga. Tingnan mo, ang saya-saya ng lahat. Ako ay naglilinis ng puso ng ahas para sa inyong ama, prinsipe. Para sa kabutihan ng buong angkan. Sinasang-ayunan ba ninyo? Sobrang tama ang sinabi ng ikalawang prinsipe. Leader ng angkan. Ikalawang prinsipe. Ito ay tunay na walang pag-imbot. Datu. Huwag mong hayaang lamigin ang puso ng lahat. Ah, tama, ama. Yung kanina ay para sa mga kapatid sa angkan bilang paunang regalo. May dalawa pa akong ganito. Dalawa pa. Sige na. Bakit hindi mo sinabi agad? May dalawa pang natitira. Mukhang medyo marunong din tong batang to. Alam niyang magpasalamat sa tatay kong ito. Haha. Sandali na. Ihanda na ninyo. Ama, kasali rin ba kami dito? Inay, ito po ay espesyal na alay ng anak niyo para sa inyo. Eryang, mabuti kong anak. Ayaw ni inay. Sa'yo na lang. Mas kailangan mo yan. Inay, kumain ka na. Lumalakas ka na. Mas kampante ang anak. Abril, ito para sa'yo. Kumain ka na. Lumaki ka na para makatulong kay kuya sa laban. Salamat kuya. Sisikapin kong maging mas malakas. Tutulungan kitang labanan ang masasama. Ikaw, Yang. May halaga pa ba ako bilang ama sa iyong mga mata? Napakahalaga ng banal na prutas na ito. Naglakas loob kang ipamahagi ito ng walang pahintulot. Ibinigay sa ikalawang Yang. Ako at ng ama ko. Sigurado akong may prutas ka pa. Ibigay mo na. Kaya, iyan na. Sobrang hindi patas. Ay naku. Kuya, bunso, at si ama. Gusto niyo rin ba? Gusto. Siyempre gusto. Pasensya na talaga. Ngayon talaga wala na. Yung punong dugo ng dragon ay naging 3 prutas. Ang natira, kailangan pang maghintay ng 100 taon. Ikaw patay na ikalawang araw, na naglakas loob na sumuway sa akin, at niloloko ang buong angkan. Ngayon, ipatutupad ng hari ang mga alituntunin ng angkan, para parusahan ka sa iyong malaking kawalang galang. Amang hari, bakit mo nasabi yan? Kailangan mo akong ibalik ang sagradong prutas. Hindi lang ako nagbalik pa ako ng doble. Saksi ang lahat. Hindi ba? Gusto mo bang ang lahat ng ahas na kumain ng sagradong prutas ngayon ay magbayad gamit ang laman? Lene, sa pagkakataong ito, dahil talagang nagdala ka ng sagradong prutas. Para sa kapakanan ng ating lahi. Ayos na lang. Huwag nang maulit. Amang hari, hintayin mo kami. Matanda. Mahirap talagang magtiis, di ba? Lene, tayo ay mag-enjoy ng dahan-dahan. Amang hari, nakita niyo ang nangyari ngayon. Yung Sir Yang, maliwanag na siya ay bumibili ng puso ng ahas. Pinaulanan tayo sa harap ng buong angkan. Sa kanyang mga mata, walang-wala kayong halaga bilang pinuno. At wala rin akong halaga bilang nakatatandang kapatid. Kung magpapatuloy ito, mukhang ang angkan ng mga ahas ay magiging 2 na. Walang anuman. Hindi mo na kailangang sabihin yon. Mas marami pa ang asin na kinakain ko kaysa sa insekto na kinakain mo. Hindi mo pa rin mapapansin. Yung batang yon lumakas na ang loob. At marunong nang gumamit ng panlilinlang. Ngayon, hayagang nakikipag-away sa akin. Ibig sabihin, alam niya na. Hindi ako pwedeng magpakita ng labis na galit sa harap ng mga ahas ng angkan. Hindi pwedeng hayaang magpatuloy pa siya sa pagmamataas. Kailangan nating makahanap ng paraan maliban sa kanya. Handa akong maglingkod sa aking ama, ang hari. Ano sa tingin niyo ang dapat gawin? Handa akong sumuong sa panganib. Walang anuman. Lene, maliban sa kanya. Sa katawan mo ngayon, paano mo magagawa yon? Hindi niya kayang saluhin kahit isang atake. Ano? Ano ang gagawin? Kailangan bang magmakaawa tayong nakatingin lang sa kanya? Habang siya ay umaangkop sa atin. Kung hindi kaya ang matibay. Kailangan nating gumamit ng madaya. Hindi tayo pwedeng kumilos ng tuwid. Naghihintay lang siya. Sa pinakamahina niyang sandali. Ama, sinasabi mo ba, ang pagkaliskis ng ahas, kahit gaano pa siya kalakas. Basta't may katawan siyang ahas, kailangan pa rin niyang magdusa sa pagkaliskis. Panahon ng pag-aalis ng balat. Ito ang kanyang pinakamahina, pinakamababang depensa. Iyan ang nag-iisang pagkakataon. Tama, pagtatanggal ng balat ng ahas. Ngunit, ama, kaka-evolve lang niya. Susunod na ahas na papag. Hindi ko alam kung kailan. At kahit na magpapalit siya ng balat, sa lakas niya ngayon, baka hindi ko pa rin kaya. Kailangan mong magbago. Mas nakakalason. Mas nakamamatay. Mas
Napakahirap labanan. Ito ay pollen ng 9 nether mandala na hinaluan ng laway ng 9 na uri ng pinakamasamang insekto. Sa lupain ng mga masamang espiritu, inihanda ang pait na kamatayan sa loob ng 49 na taon. Inumin mo ito. Magsasama ito sa iyong pinagmulan ng lason. At magiging isang nakamamatay na kakaibang lason. Ngunit, Ama, hindi ba ito magiging masakit? Mula ngayon, kailangan mong inumin ang lasong ito ng 49 na araw. Araw-araw tuwing hating gabi kapag ang lason ay pinakamalakas. Magiging napakasakit ng proseso. Para kang nilulo ng milyong insekto na kumakain sa puso mo. Pero kailangang tiisin mo ito. Hayaan mong ang iyong katawan, ang iyong dugo, ang iyong mga pangil, ay puno ng napakamasamang pamatay na elixir. Kapag muling nagbabalat ang ahas sa ilalim ng 2 araw, at ang hangin ay humihip ng mahina, sa oras na ang bagong kaliskis ay hindi pa matibay, dapat mong hanapin ang pagkakataon na lumapit, at ipasok ang iyong lason. Sa pinakamalambot na bagong laman pagkatapos ng kanyang pagbabalat, darating ang panahon, kahit gaano pa siya katalino, tiyak na mamamatay siya. Hahaha, Amang Hari, naiintindihan na ng anak, upang alisin ang aryang, upang mabawi ang lahat ng sa atin, kahit gaano kalubha ang sakit, kaya pa rin ng anak. Ang lason na ito, iinumin ko. Sige na, aking mabuting anak. Naging, alisin ang malaking banta. Hindi mangyayari, patay na. Ikaw rin na walang silbi. Tama sa 49 na araw. 2 araw. Lahat ito dahil sa'yo. Nangangako ako. Ang mga pinagdaraanan ko, kailangan mong magbayad ng 100 beses. Naging ganito. Pait ng kamatayan. Naging ganap ang lason. 2 araw. Dumating na ang iyong oras. Hahaha. Bro. Magandang balita. Napakagandang balita. Sabihin, kung walang kwento, ako na ang susubok sa'yo. Ako. Narinig ko ito ng personal mayong hapon. Yung batang si Eryang, nagsasalita kay Shu sa labas ng yungib. Sabi niya, nararamdaman niyang malapit na siyang magpalit ng balat. Sinabi rin niya, para hindi maistorbo, handa siyang pumunta sa abandonadong minahan sa kanluran. Magkukulong ng 2 araw. Maging maayos at magbabalat. Huwag mo nang ipag-alala si Abril. Babalik ako pagkatapos ng 2 araw. Sa kanlurang minahan. Sigurado ka na walang pagkakamali. Tama na tama. Narinig ko ng malinaw. Ayos. Napakabuti. Talagang tinutulungan ako ng langit. Eryang, akala mo baligtas ka na sa isang lugar na walang alam ang ahas. Hindi mo alam. Diyan mo mismo pinili ang iyong libingan. Hahaha. Ang host ay nasa proseso ng sapilitang pag-urong ng katawan. Bawas ang depensa ng 99%. Lalong sumasakit ang pakiramdam ng 300%. Na-detect ang high energy threat organism. Malapit nang dumaan. Ang galing. Ngayon na. Ganito na nga. Mahina at madaling masaktan. Hahaha. 2 alon. Dumating na ang iyong kamatayan. Kiss. You. Hahaha. Patay na. Namatay ka na sa wakas. Amang Hari. Nagtagumpay ako. Itong nakakainis na bastardo. Sa wakas ay namatay sa aking mga kamay. Hahaha. Hindi. Impossible. Bakit hindi ka pa rin namamatay? Nabanggit ito ng ama na ang kamatayan ay tiyak. Hindi ka talaga makakaiwas. Paano mo magagawa? Kapatid kong lalaki. Salamat sa pagtanggap. Ang 49 araw mong pagsasanay sa nakamamatay na lason. Ako. Tanggapin mo na. Ikaw. Anong ibig mong sabihin? Anong regalo? Hindi. Ito ang aking lason. Lason na aking pinapractice. Ikaw. Ding. Nakatagpo ng napakataas na konsentrasyon ng komplikadong lason. Kamatayan ng tadhana pumasok. Pinapatnubayan ng host ang pagsipsip. Nag-trigger ng nakatagong mekanismo ng ebolusyon. Pinagmulan ng lason. Sobrang pinapadami ang mga punto ng ebolusyon. Puwersang pinipilit ang pag-unlad ng anyo. Mula sa gintong asul na baluting ahas naging libu-libong lason na itim na ahas. Na-unlock ang katawan ng libu-libong lason. Immune sa lahat ng lason sa mundo. Kayang lamunin at itago ang lahat ng lason. At gawing sariling lason o enerhiya para sa ebolusyon. Na-unlock ang kasanayan, pagputok ng lason na pangil tunaw buto. Maaaring ipasok ang alinmang nakaimbak na lason. Sa target sa anyo ng puro at sumasabog na lason. Nagdudulot ng mapaminsalang pagkasira dahil sa karnasan. Ano? Ito ang uod na minsan kong tinapakan noon. Hindi. Lahat ng aking pagsisikap, ang sakit na tiniis ko at ang lasong aking sinanay, ay naging tuntungan lang niya para umangat. Hindi. Hindi ako naniniwala. Hindi ito pwedeng mangyari. Ibalik mo sa akin ang aking lakas. Makikipaglaban ako sa'yo. Laban. Ano ang gagamitin mong panglaban? Yung katawan mo. Ako na lang ang magpaproseso ng natitirang tira.
Bitawan. Bitawan mo ako. Kuya, alam mo ba? Nag-aral ka ng lason sa loob ng 49 na araw. Kahit patayin mo ako, hindi ka makakaligtas. Ito ang halaga ng pagsasanay ng lason gamit ang karaniwang katawan. Hindi. Niloko mo ako. Amang hari. Sobrang pinahirapan mo ako. Higa. Shit. Hindi. Impossible. Ikaw, paano mo nagawa ito? At si Dalong paano? Hindi. Hindi pwede. Wala na si Dalong. Nabigo ang plano. Mukhang tanging ang kasalanan ng pagpatay sa kapatid ang magagamit. Para tuluyang mapabagsak si Eryang sa moralidad. Long-er. Aking Long-er. Bakit ka nagpunta ng ganito? Huwag kang mag-alala. Siguradong hahanapin ng ama mo ang hustisya para sa'yo. Eryang, nangako na ang ama sa'yo, na ipapasa sa iyo ang trono sa hinaharap. Hanggang maaari ay matanggap mo ang iyong nakatatandang kapatid. Pero paano mo nagawa ito ng ganito kalupit? Na talagang sinaktan mo siya? Wala na bang kahit kaunting ugnayang pamilya? Diyos ko, talagang pinatay ng ikalawang prinsipe ang panganay na prinsipe. Paghahasik ng kapatid. Ang bigat naman ng paratang na yan. Ngayon, sobrang lakas na ng ikalawang prinsipe. Talagang karapat dapat siyang maging tagapagmana. Bakit pa kailangang saktan ng pumatay sa kanyang nakatatandang kapatid? Hindi na kailangan ganito. Tama ang sabi ng pinuno ng angkan. Siyempre, magkapatid sila talaga. Paano mo masasabing pumatay ka ng basta-basta? Amang hari, tapos na ba ang palabas? Ako ang pumatay sa malaking dragon. Tama. Ngunit, ito ay sa ilalim ng makatarungang depensa. Makatarungang depensa. Kalokohan. Paano magiging kalaban mo si Dalong? Naipit lang siguro ang utak niya sa pinto. Kaya ka lang niya inatake ng parang magpapakamatay. Masamang anak na Eryang. Napakalaki ng kasalanan mo. Mga ahas, halika. Dakpin siya. Sandali lang. Abril. Nanay. Bakit kayo nandito? Kanina pa namin nakita si Sanha na nagtatago-tago. Sa paligid na ito, naalala ko yung sinabi ni Kuya na pupunta siya para magbalat. Natatakot kami na baka may masamang balak sila. Ay sumunod sa kanya ng lihim. At talagang nahuli siya. Ano bang nangyari? Sanha, kailangan mong ipaliwanag ito sa harap ng lahat ng mga ahas ng angkan. Kung may kahit isang kasinungalingan, ako ang unang hindi magpapatawad sa iyo. Ako. Si Kuya siya. Sinamantala niya si Bunso. Nung nagbabalat ito. Para. Mang-ambush. Tumahimik ka. Sana. Ikaw, inutil na traitor sa loob at labas. Si Eryang at si Yu, binili ka ba? Binili ka nila. Para siraan ang yumaong nakatatanda mong kapatid. Ang laki ng loob mo. Sanha. Tumingin ka. Tumingin ka sa akin. Sanha. Sa ibabaw. Ako ang pumatay kay Dalong. Pero alam mo ba, matagal na siyang nalason. Lahat ng kanyang internal organs ay sira na, puno ng sugat at butas. Kahit hindi ko siya pinatay, hindi na siya abutin ng 3 araw. Paano siya napunta sa ganitong desperadong kalagayan? Ano ang dahilan ng pagkamatay? O namatay ba sa kamay ng ibang bagay? Ikaw, dapat mas alam mo kaysa sinuman. Gusto mo bang sundan ang yapak ni Dalong? Maging susunod na pawn? O sabihin ang totoo? Ikaw ang magpasya. Sinasabi ko lahat. Ito ay ang ama. Ito ay ang pinuno, ang gintong python. Siya ang nag-utos sa nakatatandang kapatid na gumamit ng napakadelikadong pollen ng mandragora, na ihalo sa iba't ibang nakakalason na insekto, upang sanayin ang nakamamatay na elixir. Napatuloy na sinanay sa loob ng 49 na araw. Ang layunin ay, gawing napakalakas ang laso ng nakatatandang kapatid, at samantalahin ang pinakamahina na panahon ng ikalawang prinsipe. Para sa isang ambush, isang saksak na may lason. Lahat ng ito ay pinlano ng pinuno. Kapatid, siya ay isang piraso lamang na ginamit. Higa. Shit. Puno ng angkan. San? Pinapayagan kitang magbula. Uunahan kita, traidor na walang silbi. Ikaw. Ano? Nabunyag ang katotohanan. Nainis at napahiya. Gusto niyang pumatay para takpan ang kasalanan. Ako. Hindi ako nagsisinungaling. Kung ayaw niyo maniwala, pumunta kayo sa kuweba sa likod bundok malapit sa Giftong. Doon ginagamit ni Kuya ang pulbos ng mandrake para mag-ensayo. At yung lagayan ng laso na yon, nandun pa rin. May mga gintong guhit ng python na natatangi sa pinuno sa itaas. Iyan ang ebidensya. Gintong python. Ano pa ang masasabi mo hanggang ngayon? Sa mga mata mo, si Dalong ay isang piyesa. Si Eryang ay hadlang. Lahat ng anak ay mga kasangkapan lamang para mapanatili ang iyong kapangyarihan. Gamitin kung kapaki-pakinabang. Itapon kung hindi. Pati na ang personal na pagdidisenyo para magpatayan ang kanilang magkakapatid. Ikaw, karapat dapat ka bang maging isang ama? Ano ang batayan mo? Para maging pinuno ng lahat ng ahas namin. Tama iyon. Kaya niyang maging ganito sa sariling anak niya. Tayo pa kaya, mga ordinaryong miyembro. Hindi ba't madali lang tayong iwanan? Nga, nakakatakot talaga. Ganitong pinuno. Sino pa ang magkakaroon ng lakas ng loob na sumunod? Tama. Mag-isip kayo tungkol sa banal na prutas.
Dati, palaging tinatago ng pinuno para sa sarili niya. Pero pagbalik ng pangalawang prinsipe, ibinahagi niya agad sa lahat. Sino ba talaga ang nagmamalasakit sa ating tribo? Malinaw na malinaw. Suportahan ang pangalawang prinsipe. Hindi karapat-dapat maging pinuno si Gintong Ahas. Lumayas ka. Umalis ka, Ginto ng Python. Umalis ka sa angkan ng mga ahas. Ikaw, Eryang. At kayong mga traidor. Maghintay kayo sa akin. Tungkol dito. Hindi ito matatapos ng ganito lang. Sumpa ko, Ginto ng Python. Sisingilin ko kayo. Ng 100 beses. Ako ang pinuno ng angkan. Ako ang hari ng mga ahas. Yung bastardo. Yung mga traidor. Dapat silang lahat mamatay. Hahaha. Walang silbing hari ng ahas. Sino? Sino ang nag-akto na parang multo? Lumabas ka rito. Kaawa-awang maliit na ginto ahas. Pinalayas ng sariling anak. Tinatakwil ng mga kapwa ahas. Parang isang asong walang tahanan. Ang hirap naman nito. Sino ka ba talaga? Kung may lakas ka, magpakita ka. Magpakita ka. Palagi naman akong nandito. Nasa likod mo lang ako. Ikaw ay puno. Diwata ng puno. Diwata ng itim na bundok. Medyo may alam ka. Ako ang hari na pinuno ng lahat ng puno dito sa bundok na ito. Diwata ng itim na bundok. Maliit na gintong ahas. Binangga mo ang lugar kung saan ako nagpapahinga. Nakaabala sa aking mapayapang panaginip. Dapat sana ginamit kita bilang pataba. Pero, kakaibang palabas ang nakita ko kanina. Ninakaw ng sariling anak ang kapangyarihan. Ang pakiramdam ng itinaboy sa sariling tahanan. Hindi maganda, di ba? Galit ka ba? Gusto mo bang maghiganti? Galit. Gusto kong kainin ang kanyang laman. At inumin ang kanyang dugo. Pagsisibakin ang lahat ng mga traidor. Ngunit ang anak na iyon ay tila may kakaibang kapalaran. Na lumakas ng hindi ka panipaniwala. Ako. Maari kitang bigyan ng lakas. Na kayang durugin ang maliit na ahas na iyon. Na kayang makabalik ka. At mabawi ang lahat ng nawala. Kasama na ang tubo at interes. Talaga. Ano ang kapalit? Walang libreng tanghalian sa mundo. Matalino. Ang kapalit ay napakadali para sa'yo. Ito ay kapalit ng iyong buong angkan. Ang dugo at lakas ng loob ng iyong angkan na nagtaksil sa'yo. Para sa buong angkan. Buhay at lakas ng kaluluwa. Bakit? Hindi mo kayang iwanan. Isipin mo kung paano kanila tinrato. Paano kanila nilait. Pinalayas kanila. Karapat dapat ba silang kaawaan mo? Gamitin ang kanilang buhay. Para makuha ang iyong walang kapantay na kapangyarihan. Hindi ba ito ay sulit? Sige, susundin kita. Ito ay dugo ng dragon ng kadiliman. Ito ay masamang bunga ng dugo ng dragon. Nakapaloob dito ang daang taon ng masamang enerhiya. Kasama ang maruming lakas ng lupa. Kapag ininom mo ito, maari kang maging itim na lamok na dragon. Nagmamay-ari ng nakakatakot na kapangyarihan na kontrolin ang mga anino at masira ang buhay. At ikaw ay magiging alipin ng aking kaharian habang buhay. Kailangan mong kunin ang dugo at lakas ng mga nilalang para sa aking kaharian. Siyempre, ang unang misyon ay ang ihandog ang iyong lahi ng ahas sa aking kaharian. Paano? Makikipagpalitan ka ba o hindi? Handa akong gawin. Basta mapalaya si Eryang. Para maghiganti sa mga traidor. Basta makuha ko uli ang lahat ng akin. Kahit na maging alipin buong buhay ko. Kahit na isakripisyo ang buong angkan ko. Ako ang gintong sawa. Masaya akong gawin ito. Hahaha, ayos lang. Isang tunay na walang awa. Na python na walang puso. Gusto ito ng hari. Tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Lunukin mo ito. At pagkatapos, maghiganti ka ng todo. Bakit biglang ang lamig? Tingnan mo doon. Meron. May dumarating na bagay. Ako'y si Golden Python. Bumalik na ako. Ginto. Golden Python. Nagkaroon ka pa ng lakas ng loob bumalik. Bumalik ka pa. Hahaha. Teritoryo ko 2. Siyempre babalik ako. Lumayas ka. Hindi ka dito welcome. Tama. Umalis ka sa lahi ng ahas. Itinatag na namin ang ikalawang prinsipe bilang bagong pinuno. Ay, napakagandang pagkakataon para ipakita ang katapatan. Kung maari kong pagsabihan ang Golden Python sa harap ng lahat. Maging matatag na ang aking katayuan sa harap ng ikalawang prinsipe. Diba? Hehe. Talagang matalino akong maliit na matalino. Gintong ahas. Ikaw, matandang patay na basura. May lakas pa ng loob na bumalik dito. Buksan mo ang iyong mga mata ng ahas at tingnan. Sino ang may-ari dito ngayon? Sanha. Ikaw, traidor. Dahil nagpakita ka na. Ipapakita ko sa'yo kung ano ang kapalaran ng mga nagtatraidor sa akin. Ako ay lumipat mula sa kadiliman patungo sa liwanag. At ilalantad ang iyong pangit na mukha. Ako. Ano to? Nakita mo ba? Taksil. Ganito ang mangyayari. Ngayon, bumalik na ako. Kailangan niyong malaman ng lahat ng ahas. Kung ano ang magiging kapalit ng pagtataksil sa akin, Gintong Python. Ano ang magiging resulta? Gintong Python, Laudeng. Bumalik ka pa. Hindi maganda.
Itong Laodeng. Saan ba nakuha ang ganitong masamang kapangyarihan? Ang paraan ng pagsipsip na ito, bakit mas mapanlinlang at mas masama kaysa sa aking sistema? Parang may koneksyon tayo. Pero mas masama pa. Kanina, iyon ang una. Sino ang susunod? Ang kaaway mo ay ako. Gusto mong maghiganti, harapin mo ako. Pakawalan niyo sila. Hahaha. Pakawalan niyo sila. Eryang, wala kang karapatang makipagnegosasyon sa akin ngayon. Ngayon, bumalik ako dito. Para pumatay kayong lahat. Walang natira. Gamitin ang inyong dugo at kaluluwa upang ipagdiwang ang aking bagong buhay. Madali lang ang magsalita ng malalaki. Kung gusto niyong kumilos, kailangan niyong lampasan muna ako. Dahil kung ganito ka ka-obsessed sa kamatayan, susuportahan kita. Ang lakas at bilis ng matandang ito. Bakit biglang tumaas ng ganito? At ang kanyang atake ay may malamig na nakakapinsalang kapangyarihan. Kahit ang aking katawan na puno ng lason ay nahihirapan. Talagang malakas ang batang ito. Ngunit nakatanggap ako ng biyaya mula sa Ginoo ng mga punong damo. Ngayon, iyan ang kanyang oras ng kamatayan. Hahaha. Nahuli kita. Nahuli na kita. Patay na. Gusto mo akong balutin? Magandang trabaho. Sige, ipapakita ko sa iyo ang tunay na kapangyarihan ng hari. Sumpa. Masyadong matalim ang pangil na ito. May iba pang bagay na sumisira sa aking katawan. Eryang. Aking anak. Perji. Mag-ingat ka. Hindi ba? Talagang gusto mong mahulog dito. Mamatay sa kamay nitong matandang halimaw na ito. Hindi na talaga kakayanin. Maliit na anak, nasaan ang lakas mo kanina? Hahaha. Eryang, mamatay ka na. Gusto niyo bang maghintay na mamatay? O gusto niyo bang makipaglaban tulad ng tunay na mandirigma ng lahi ng ahas? Para sa ikalawang prinsipe, para sa ating lahi, para sa ating sarili. Labanan ang ginto na python, at ang itim na dragon ng lamok. Ginto na python, tumigil ka. Noong mga panahong iyon, ikaw mismo ang nagbasag sa bagong silang na si Eryang. Hindi ko ka na napigilan. Ito ang sakit na dala ko sa buong buhay ko. Ngayon, huwag mong isipin na makakakuha ka muli ng aking anak sa harap ko. Maliban na lang, kung tatawid ka sa aking bangkay. Laban na. Labanan ang demonyong ito. Walang paraan, mamamatay din. Mas mabuting mamatay sa laban. Gintong ahas. Labanan kita. Hindi kita papayagang saktan ang kapatid ko muli. Tunay na pag-ibig, nagdadala ng kamatayan. Nakita mo ba? Eryang. Yang. Ang iyong mabait na ina. Mabait na kapatid. Kailangan nang bumaba upang samahan ka. Ikaw. Bitawan mo sila. Kung alam ko lang napapatayin kita noon. Dapat sana ay tinaga na kita. Para tuluyan kang mamatay. At wala na sanang ganitong mga problema. Ngunit na yon, hindi pa huli. Hahaha. Simula nang maglakbay. Ang sumusuporta sa akin bukod sa pagnanais na umuwi. Ay hindi ba ang pagnanais na protektahan? Ang mga mahal sa buhay na nagbibigay sa akin ng init. Hindi. Hindi ako pwedeng mamatay. Sistema. Bilisan mo. Nakatukoy na ang mga senyales ng buhay ng host ay bumaba na sa kritikal na antas. Inirerekomenda ang agarang pagsisimula ng pagtakas sa natitirang buhay. Ang sistemang ito ay lilikha ng kaguluhan sa espasyo. Pipilitin ang host na ilipat sa isang random na ligtas na lugar na higit sa 100 milya ang layo. Gastos. Ang host ay hindi na makakabalik sa lugar na ito magpakailanman. Ngunit maaring mapanatili ang isang pagkakataon sa buhay. Sa hinaharap, muling ipunin ang mga kinakailangan upang makumpleto ang huling misyon. Bumalik sa orihinal na mundo. Sistema. Gusto mo bang makita akong mamatay at hindi ako tulungan? Nakamonitor ang matinding pagnanais ng host na protektahan. Maaaring pilitin ang aktibasyon ng Ultimate Mosquito Dragon Form. Ngunit sa sandaling magamit ito, ang host ay ganap na mauubos ang reserbang enerhiya. Kahit natalunin ang malakas na kalaban, ang host ay mawawala ng karapatan na makapagpatuloy ng permanente. Wala nang posibilidad na makabalik ka sa iyong orihinal na realidad. Ito ay tungkol sa pag-iingat sa iyong pagkakataon na makauwi. O, isuko ang lahat para makuha ang kapangyarihang iligtas sila sa sandaling ito. Wala nang oras para mag-alinlangan. Sistema, pumipili akong iligtas sila. Kahit na mula ngayon ay mawala na ako sa aking sarili. Nakatagong magpakailanman sa mundong ito. Gusto ko ring iligtas. Kumpirmasyon ng utos. Pinili ng host tagapangalaga. Simula ng Ultimate Form Forced Activation Protocol. Simula ng reverse fusion ng lahat ng nakaimbak na enerhiya. Dragon Blood Essence, pagsabog. Nasa proseso ng pagbabago ng enerhiya ng Time-Space Anchor. Sa pagbalik bilang puso. Sa pagnanasa bilang apoy. Host, ayon sa iyong nais.
Impossible. Ano ka bang halimaw? Malapit na tayong mamatay. Paano mangyayari yon? Maari pang magbago. Ito. Ano itong kapangyarihan? Ako ay narito upang wakasan ang iyong kalaban. Ah. Paano posible? Ang aking kapangyarihan, ang kapangyarihan ng dambuhalang espiritu ng puno, ang iyong kasalanan. Tapos na ito. Hindi. Kuya, gising na. Anong nakikita mo? Matutulog ka na lang ng walang malay. Ikaw, anong ginagawa mo? Sinabi ng nanay na tawagin ka para kumain. Pero parang patay na baboy ka. Hindi ka magising kahit anong gawin. Mukhang hindi mo pa pinapatay ang laro mo. Sinubukan ko lang. Hindi ko akalain na nakakatuwa pa. Medyo mataas ang antas ng kahirapan. Yung tinatawag na malaking itim na uod ng madilim na gabi. Sobrang hirap talunin. Mataas ang buhay at mataas ang atake. At nagbabago pa ng anyo. Pero genius ako. Nagawa ko pa rin tapusin para sa'yo. Kumusta? Maganda naman ang ending ng larong ito, di ba? Kahit na medyo pinahirapan ang bida sa simula. Pero sa huli, nagkaisa ang pamilya. Tahimik ang takbo ng buhay. Saka ang imo sa laro, ang saya talaga. Mula sa uod, naging Dragon King. Hahaha. Lahat ng ito. Talaga bang ako ay pumasok sa laro? O napanaginipan ko lang ito? Bakit ito napakatotoo at malinaw? Nalaman ko na ang mga mahal sa buhay na nagbabantay na may katawan ng ahas ay hindi kailanman umalis